Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita ang atong tutukan sa mga Biyernes. DSWD Secretary Rex Gatchalian nagpasalig nga manabat ang mga may kahilabtanan sa pagpangbuhin sa ayuda para sa mga benepisyaryo. Tagtaganay sang ayuda sa Iloilo City untaton anay kasunod sang isyu nga ginabuhinan sa pila ka barangay officials ang nabaton sa mga benepisyaryo. Lalaki patay matapos ginlambatan kag gintiro samtang sakay sa motorsiklo sa San Enrique, Iloilo. Lalaki nga nagtiro sa inoptanan nga ido sa Bacolod City sa tong 2023 ginpamatbatan nga guilty sa kaso. Isat University sa Iloilo City nakabaton sa ikaduwa nga bomb threat kagabi. Seryes ang bomb threats ginatutukan na sang ICPO. Kag pila ka lugar sa Bacolod City kag Negros Occidental halos duha na kasimana nga wala sang kuryente. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malanta makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, tagtaganay sang assistance to individuals in crisis situations. Temporaryo nga ginunta sa syudad sang Iloilo. Bango sa isyu sang ginaligar, pagpangbuhin sang ayuda nga rabaton sa mga benepisyaryo. DSWD Secretary Rex Gatchalian nagpaandam nga manabat ang may mga kahilabtanan. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Lanit Haro, Iloilo City. John. Kim, bangod sa mga issue kag problema sa tagtaganay sang ayuda diri sa Iloilo City, temporaryo anay ginpauntad sang Iloilo City Government kag sang DSWD 6 ang tagtaganay sang ayuda agod nga maklarohan sa mga issue. Nagalalain kuno apang wala man sa may mahimo si alias Marie, residente sa Barangay Takas Haro, matapos ginaligar ginkuha sa ilang 8,900 pesos. Sa panaysayon sininatabo kuno ang payout sa third floor sang Iloilo City Hall. Sang nanaog na kuno sila sa dalom, dito na ginkuha sang staff sang isa kuno ka barangay kagawad sang Barangay Takas Haro ang 8,900 pesos. Kwaya ang 10K. Tapos, pagkwaya sa 10K, balik kamon 1K lang. So, natingala kami. Tapos ginabala niya kami nga para kuno to sa mga hospital bill. Sino kay alias Inday, residente naman sang Barangay San Juan Molo, may nagmuno kuno sa ila nga may ayuda sila nga 10,000 pesos apang 1,000 pesos lang kuno ang ila makuha. Ginpayag sini nga isa ka empleyado sang City Hall ang nagpatigayon sa ila. Natabo naman kuno ang payout sa Arevalo sa pagpanguna sang DSWD. Aminado man ini nga wala nag-agi sa barangay ang mga payout. Matapos kuno nga mahatag sa ilang 10,000 pesos, ginkuha man ang 9,000 pesos. Aton, siguro ang 10,000 na agin ang buhay sila. Bali sa akin guys, daw hindi insakto, daw yung gamit ng ating halang house. Ginkakibot sa punong barangay sa Barangay Takas Haro ang aligasyon. Suno sa iya, wala siya sang ideya kung sinong nagpanglista sa mga benepisyaryo kag ang ginatudlo sang tagreklamo nga barangay kagawad nga imbulbado. Wala ako kay Balosina. Wala ako idea kung sino ang nanglista sa ila kag kung sino ang kagawad nga nagkuha sang 8,900 para nga ibulig kuno sa financial assistance sang mga pumuluyo. Ginklaro man sa punong barangay sa Barangay San Juan Molo nga wala sang anuman nga payout ang DSWD para sa ilang mga pumuluyo para sa food assistance o kung anuman nga sahi isang AX. Lagi sir. Kaya ang aparte sa DSWD, nag-compete sa pumuluyo, nag-validate, alin sa Kristen, pagkanto sa Tino, pagkanto sa Juan, wala sa may nag-release. Sa karon naglabot na sa apat ang mga formal complaint nga nabaton sa opisina sang DSWD6. Bangod sa mga isyu sa tagtaganay sang AX, temporaryo anay nga ginuntat sang ahensya ang tagtaganay. Ang mga complaint nga ma-receive namon, we will undergo sang thorough nga validation and gathering of
supporting documents. Then after that, we will recommend to the proper authority. Actually, we recommend na i-up muna para at least magkaroon siya talaga ng kalinawan muna. Santo naman sa mensahe nga ginpadala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa news team, nagpasalig ini nga ginatutukan na sang regional office ang nasambit nga mga reklamo kag nagpasalig nga papanabat ang mga may kahilabtanan sini. Kim, sunod sa mga punong barangay nga ato na interview kay na sang aga ila pa igapatawag ang mga barangay officials agod nga ila mamitingan kag mapadalman ng ini nga mga reklamo. Kim? Madamo gid nga salamat, John Sala. Lalaki patay matapos ginlutang samtang sakay sa iya motorsiklo sa San Enrique, Iloilo. Si Julius Vilacol, nakatutok. Nagahurayat sa dalan sang naabtan sang kapulisan ng 45 anyos nga si alias Jovi. Pauli kuno sa Ilabalay sa barangay Paga, San Enrique, Iloilo sakay sa motorsiklo ang biktima. Sang ginbantayan kag gintiro sang gunman mga alas 6 kagabi. Nag-angkon ini sa mga igo sa dughan kag tiyan. Gindeklarar ini nga dead on the spot. Ang mga pamulyo is nakapati sang 3 ka lupok. Tapos ang lupok may motorsiklo nga nagagunos nga pakadto exit point pa pakadto sa Napailor passing area. Maligwin ang lugar gani wala gid sa nakasaksi sa insidente. Nagapatigayon sa karon sa backtracking ang kapulisan sa mga posible. Ginaagyan sini nga may CCTV camera nga base makabulig sa ilang investigasyon. Ang biktima ang anay job order worker sa San Enrique LGU. Wala man kuno ini sang record sa kapulisan kag sa ila barangay. Apang ginapahayag nga may isa ini katawo nga ginutangan. Kag ini ang isa sa mga ginatutukan nga motibo. Tara mo na subong ginapatalman namon kung sino ginutangan yan kag naagin patay dito. Iga pa idalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Vilacol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian. Yes, Kim, mga kapuso, madamong kinya salamat sa Negros Occidental paglapta sang pila ka pamalatian sa evacuation centers ginatutukan sa Negros Occidental PDRMO. Matinlo nga pangginawi, ginapahanumdo. Yaring balita nga aton gintutukan. Masobra 50,000 pa ka mga pamilya ang nagpabilin sa evacuation center sumalin sang naglaslas ang Bagyo Tino. Inibangod, wala pa sa masayluhan ng pila ka mga pamilya kag nagapadayon ang clearing operation sa mga dalan nga ginbaha. Sa kadamuon sang evacuee sa evacuation centers, hindi malikawan ang paglaton sang mga pamalatian. Kasubong na lang sa binalbagan kung sa diin talalupang doon ang mahigko nga pangginawi. Aminado ang pila ka evacuees nga pagpanghangkat ang pagpabilin sa katinlo ilabi na sa paggamit sang comfort rooms. Tamara na pala mag-flash o ano, hindi na lang gurog amo na igwa sang banyo. Oo, bakit sir? Ginasunod lang namon. Wala man kuno sa mahimo ang iban, bangod wala pa sila sang pulian. Sunod sa health authorities prone sa respiratory illnesses ang evacuees kung mangin mahigko ang ila pang ginawi. Gani kinahanglan nga may disiplina. O galing kay ti hindi tagid maligar nga may mga tao gid siya nga ang gawi nila halin sa ila nga mga balay mismo na dalagid diri nga kumbaga bala wala nagahimos or it's a matter of discipline. It's up to the parents gid siya nga tudloan sang cleanliness ang kabataan man. Ginatutukan na sang PDRMO ang ini nga problema sa evacuation centers. Although may ara lang kita mga medical interventions man no kag provide man kita medicines and psychosocial support para sa aton nga mga naapektuhan. Panugyan gid sa aton man nga mga IDPs nga i-practice gid naton ang sanitation para sa aton man nga safety. So ang aton nga health cluster nagalibot man kag naga-distribute mga aqua tubs kag iban pagid nga mga essentials para man ang ginatiniran sa aton nga mga IDPs is generally clean and safe. Opod, Karinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Atensyon sa mga konsumidor sang Iloilo 2 Electric Cooperative. Magpanghanda bangod sa natalana nga 12 oras nga power interruption sa weekend.
Buwas November 15, madula ang supply sa kuryente, sumugod alas 6 ang kaaga, tubtob alas 6 sa gabi sa Dueñas, San Enrique, kag Pasay City. Sa Domingo naman, November 16, magaluntad ang brownout sa kabanuhanan sang Lambunaw, Kalinog, kag Bingawan sa Kasubong nga Inoras. Ang power interruption ang kaangot sa shutdown sang 69 kV lines sang NGCP sa among nga mga lugar para sa pagsaylo sang switchyard. Sa siring nga tiniyon, magapatigayon man sang maintenance ang Ileco 2. Tagduwa naman ka oras nga brownout ang maeksperiensyahan sa mga konsumidor sa Aklan Electric Cooperative sa pila ka kabanuhanan sa probinsya. Sumugod alas 4 tubtob alas 6 sa hapon sa Domingo para sa maintenance activities ng NGCP. Kadungan sini, madulaan man sa kuryente ang kabanuhanan sang Pandan kag Libertad sa Antique sa idalom sang Anteco. Subong man ang isa ka barangay sa Sapian na Capiz sa idalom sang Capelco. Mga puso, pila ka residente sa Bacolod City, halos duha na kasemana nga wala sang supply sang kuryente. Pila ka negosyo apektado na sa madugay nga pagbalik sang kuryente. Yaring balita nga aton gintatoga. Malapit duha ka semana matapos naglaslas ang Bagyo Tino, padayon nga nagabatsyag sa kabudlay ang pila ka residente sa Bacolod City. Inibangod kuno sa mahinay nga aksyon sa power distributor agud mabalik gilayon ang supply sa kuryente sa kabaranggayan sa syudad. Daw kagapon na sa langilan nagsiga. And then damo gito puno kag mga kawayan kalatumba, labi na gid ang mga ang mga poste. Subong way patugan inaw natinlo gid landalan. Damo mga lamok sa mga bata ko yun pero siya ay hindi siya nakatulog sa insakto kita dlong. Dapat anong brown sa news power? Dapat ang ilong bra double time. Dako man ang epekto sa mga negosyo. Ang pila ka establishmento limitado lang oras nga bukas bakod wala sa kuryente. Siyempre nga amon nga circulation sang aton nga food supply hindi man siya namon mapagwa dayon kiti ang mga clients namon kag consumidores like mga resellers sa mga barangay still affected kag wala sila kuryente. Dugang pa nga gastos ang gatong para sa ginagamit ka generator sets. Ganing iba na naguntat na lang anay sang operasyon sang ilang negosyo. Sa datos sang Negros Electric and Power Corporation, 89% ng energized sa Central Negros, samtang 95% na sa Bacolod City as of November 14. 95% ang total of 244,000 na consumers. So that's around 216,000 ang sa Sunday sa Bacolod. Ang nabilid nga 28,000 ka konsumidor sa Bacolod City ang napasalig sa NEPC nga mabalik ang kuryente sa Domingo. Nag-adoptar sang resolusyon ng Bacolod City Council nga nagapanawagan sa madasig nga pag-restore sang supply sang tubig kag kuryente sa syudad. Dalion na nila ang pag-restore sang power, sang tubig, sang electricity, sang data, sang ilang internet kay puno na ang pumuluyo. Dapat may penalties na sila. Ginatagman sa NEPC nga padayon ang ila pagtiguha nga gilayon nga matapos ang pagkayo sang linya sa kuryente. Ilabi na sa mga lugar nga labi nga naapektuhan sang bagyo. Opo, Kiril Casilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Iloilo Science and Technology University ginakondenar ang asod-asod nga bomb threats sa universidad. Kapulisan, maid-aid nga ginausisa ang responsable sa insidente. Inagitutukan ni Julius Bilacol. Suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University Main Campus sa Lapas, Iloilo City, subong adlaw. Tigaylo, ginpatigayon ang online classes para mamlikan ang seguridad sa mga estudyante. Manunudlo kag iban pa nga empleyado kasunod sa asod-asod nga bomb threat sa universidad. Ang nahaw ng insidente natabo kahapon sa aga. Ini nasundan pa kagabi. This seems to have transformed that only annoying pero taman naging siya ka worthy of being condemned lang ang classes sa mga sa Ulobraon. Padayon nga nagapakigangot ang tagdumalahan sa universidad sa kapulisan. Ang insidente, ang seryoso nga ginatutukan sang Iloilo City Police Office. Nobyembre sa nagligan nga tuig, gin-bomb threat man ang isatyo. Ang may kahimuan sini, natumod kag napasakanas ang kaso. Apang subong, aminado ang kapulisan nga mabudlay ang pagkilala sa nagapadala sang pamahog. Kag hindi na ini magkabing nga pangsaskulang, kundi kaangay nga may motibo ang nagahimo sini. Kay ginatanaw ta ang posibilidad nga personal ini nga motibo. Kag may mga dalom nga rason, kag dugang padera
posible matanda sa teknolohiya. Ginatugyan naman sang ICPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit ang mas madalom nga investigasyon sa insidente. Ang mga kasubong sini nga pamahog, apisar wala nagaresulta sa malain nga hitabo. Nagatuga naman sa perwisyo sa mga natungdan nga eskwelahan kag sa mga estudyante. Gani nagapaandam ang kapulisan sa mga nagaplano nga maghimo sang kasubong nga bulahaton nga mahimo sila magpangatubang sang reklamo pananglitan sila ang mabisto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga puso, ginaproseso na sa buong Santa Paz Police ang dokumento kag ebidensya para mapasaka sa reklamo batok sa 27 anyos sa si alias Maymay. Ang suspect sa pagbuno sa 45 anyos nga biktima nga ginkilala kay Elizweli sa barangay San Nicolas, Tapas, Capiz, Miyerkules ang gabi. Base sa investigasyon sa kapulisan padulong sa isa ka tsangging biktima sang ginbantayan sang suspect kag ginbuno nga nagresulta sa iyang kamatayon. Pagtimalos ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa kapulisan, bukod base sa pagpangusisa, nagwa nga ang biktimang suspect man sa pagpanglabo pila nakatuig ang nakaligad. Apang suno sa kapulisan, wala na isablisar ang kantanan ni Maymay sa ginpatay ni Willie. Ginayon nga nagpalagi yung suspect kag nagapabilin nga at large. Isa po yan yun sa aming tinitingnan na maaring isang motive ng pag-iiganti. Mga kapuso, sa edad nga 101 anyos, nagtaliwan kahapon sang hapon si Anay Senador kag Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Ginkumpirma ini sang iya anak si Katrina Pinaagi sa isa ka post online. Sa iya pagtaliwan, ginkilala ni President Bongbong Marcos Jr. ang iya dedikasyon sa trabaho, ilabi na ang pagservice ni bilang Chief Presidential Legal Counsel sang Presidente. Sa sulod sang 50 katuig, nagserbisyo si Enrile sa executive kag legislative branches sang gobyerno. Hiwato ng public viewing sa bangkay sang Anay Senador sa November 16 to 18 kag 20 to 21 sa Makati City. Sidewalk sa pila ka dalanon sa Iloilo City pagabuksan sa mga vendor nga nabilin o sa nabilin nga weekends sang Nobyembre kag sa bilod nga bulan sang Disyembre. Si Julius Bilacol nakatutok. Sa nabilin nga 3 ka weekend sang Nobyembre nga magasugod buwas kag sa bilog nga bulan sang Disyembre, may ligwa na nga magbaligya sa mga sidewalk sa syudad sang Iloilo ang mga vendor. Sunod sa Special Services Division sang Iloilo City, pahanugutan nga magabaligya sa bilog nga adlaw sa sidewalk sang gidesignar nga mga dalanon sa mga weekend sang Nobyembre. Ang mga vendor nga sa karon ginapahanugutan lang nga magbaligya sa sidewalk pagsugod sang alas 5 sa hapon. Sa Disyembre naman, adlaw-adlaw na nga maokupar sang sidewalk vendors ang among mga lugar. Basta may nagakaigo lang ang mga ini nga permit kag nagasunod sa pagsulundan ilabi na sa katinlo. Ang subong, mabalik lang sila sa ilang nga dati nga ginabaligyan sang last year. Ang pagpahanugod sa vendors nga mag-okupar sa sidewalk ang tuiga na nga ginapatigayon sa Iloilo City. Para ipasiguro nga hilway ang publiko, maga-deployman sa mga personnel ang Public Order and Safety Management Office. Maga-deploy na kita sa aton nga mga anti-criminality team in support ini sa Iloilo City Police Office. Ginaabi-abi naman sang pila ka vendors ang tikang sang syudad, ilabi na nga apektado sang online shopping platforms ang ilang nga kita. Kada ko depensa tungod ang tao sa buong damo kwarta sa online selling lang na pamakal. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga puso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat na may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa Grand Draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Magluwa sa 1,000 daily kag 7,500 weekly nga cash prize. Ang official signing of entries nag-umpisa sa October 18 tubtob, December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV, pati man radio stations, kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Sutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ng GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Pila ka residente sa Barangay Hibawan Sur, Mandurriao, padayon nga ragaantos ang tubig baha sa lugar. Si Zen Kilentang Sasa nakatutok.
Mabudlay ang pangginawi sa mga residente diri sa Zone 4, Barangay Hibaw-an Sur, Mandurriao, Iloilo City. Inibangod mas sobra isa ka bulan na sila nga nagaantos sang baha. Antes pa sang Bagyo Tino, mataas na ang tubig baha sa lugar. Nasulob sang baha ang mga balay diri. Butas lang gidya te kung kisang butas malapawan man. Tiniila lang Amo lang gid na adlaw nga samtang may tubig amo lang gid nang amon niya. Pakadto pa balik. Suno kay Manang Delia, nagaawas ang tubig sa irigasyon kag nagadiretso sa ila. Ini ang gindugangan pa sa pagtupa sang ulan. Ginakabalakan nila ang balatian nga makuha bangod sang stagnant water. Ang mga kabataan ko sa ginubo pasikap Joke lang kung may bakal kang bulong. Wala Suno sa punong barangay, wala sini ginapabayaan ang problema sa mga residente. Madugay na kuno ini nga problema bisan sang hindi pa siya ang kapitana bangod catch basin ang barangay. Hindi kita makabutang sang drainage dili nga sufficient enough nga makadrain isang tubig empty. Kaya lang ang problema naton gamay ang tubo 18 inches lang. Hindi sa sufficient nga mag-drain sang water for one day kung awas ang tubig sa aton irrigation canal. Naghinyo na ini sa National Irrigation Administration nga ipaidalom sa dredging ang irrigation canal sa lugar sa November 17 agud mapahagan-hagan ang baha. Nagpatigayon naman sang declogging ang mga personnel sang City Engineer's Office sa drainage system sa barangay agud makailig sang maayong tubig. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, bata man o kontigulang, pwede matapikan sang diabetes kag ang ini nga pamalatian pwede magresulta sang iban pang komplikasyon suno sa health experts. Gani subong nga World Diabetes Day, hugot nga ginakampanya sang World Health Organization ang mga pamaagi agud makalikaw diri lakip ang healthy lifestyle kag dugang nga physical activities. Suno sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, masobra 5 million ka Pilipino ang may diabetes kag isa sa mga nagapanguna nga cause of death sa pungsod. Nagahimo naman sang dugang atika ang DOH lakip na ang pagbabalay sa mga polisiya nga nagamando sa nagkakaigong nga nutrition level sa mga produkto para magiyahan ang publiko sa pagbakal. Sa Bacolod City, lalaki nga nagtiro patay sa hinungtanan nga ido sa tupad balay sa 2023 ginpamatmatan niya guilty sa kaso ng paglapas sa Animal Welfare Act. Yaring balita ng atong gintutugan. Pebrero 2023 sang nasapuan ang hinuptanan nga si Skittles nga dugoon sa tunga sandalan sa Barangay Alihis. May igo inisang bala sa lawas. Ginpaidalom pa sa operasyon ang Siberian Husky apang ginbawian sa kabuhi matapos ang pila ka adlaw. Nakaagom sa batal nga pila sa iya internal organs. Ang nagtiro sa ido nga si Dominador Bangero, madumduman nga nagdepensa nga nagsulod sa ilang negosyo nga kalan-an ang ido. Kag nag-wild, rason nga gintiro niya ini. Ginpasakan ini sang kaso sa Animal Welfare Group kag matapos ang masobra 2 ka tuig. Nagpagwa ang korte sa desisyon kung sa din ginpamatmatan niya guilty beyond reasonable doubt si Bangero sa kaso nga paglapas ang Section 6 sa Republic Act No. 8485 ukon ang Animal Welfare Act of 1998. Nagkapangibabaw gid nga ang happiness nga finally kalawigon nakuha na naman ang justice for Skittles. This is the first case na nakafile kaso sa tao natapos gid hasta sa nakahatag sentence ang court. Animal cruelty, hindi lang yan lahog-lahog and nagkaka-priso gid. Nakasaad man sa desisyon sa korte nga ginasentensyan si Bangero sa pagkapreso sang 1 ka tuig kag 9 ka bulan kag 1 ka adlaw tubtob 2 ka tuig. Magluwas diri kinahanglan man sini nga magbayad sang 100,000 pesos nga multa. Ginpadulungan sa news team si Bangero apang wala ini nagatubang base kuno sa advice sang iya abogado. Ang pamilya Liboon nga amo ni Skittles nagpaiway nga magpa-interview bangod may importante nga ginaasikaso sa ospital. Opod Kiril Casilio, Adrian Pretos, One Western Visayas. Exciting mga puso, ululupod naton nga lang tawon ng episode sa magpakailanman buwas November 15. Pagkabidahan ini ng Day Rochelle Pangilinan kag Yuen Micael. Maglibot ang istorya sa pagkahilig sang bata sa ido. Ano ba lang iya mga inagyan kag paano nila ini malapuwasan sang iya iloy.
Bantayan sa magpakailanman 8:15 buwas. Naka-livestreaman ini via Kapuso Stream. Samtang bantayan tama na pasabog ng performances ng kids sa ulihing battle round. Sino bala ang magapangibabaw? Bantayan ta sa Domingo, November 16, 7 p.m. pagkatapos ng Bubble Gang sa GMA. Mga kapuso, posible sa gihapon magalumon ang panahon nga may lakon-laka nga pagulan sa iban nga bahin sa pungsod. Bangod sa Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ nga nag-aapekto sa Visayas, Mindanao kag sa Palawan. Nag-aapekto man sa gihapon ng Northeast Monsoon o kun amihan sa Batanes kag Babuyan Islands. Base sa datos ng Metro Weather, may dako nga tsansa sa pagulan sa bilog nga Western Visayas. Lauman ang mabasko nga pagbubo sa ulan sa Capiz. Ilabi na karon sa gabi. Posible man ang pagulan sa nabilin nga bahin sa pungsod tungod sa localized thunderstorms. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Sa atong mga kapuso, diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas. Bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.